Ganun pala ang pakiramdam pag inaoperahan. Gusto ko na sana agad gumaling para makabalik na kita ako sa akin trabaho. Dahil yung pinagtrabahuhan ko nung nakaraan ay talagang sa ospital lang napunta lahat. Kaso doon sa trabaho ko, lagi ako nagabuhat. Baka bubukaan tahi. Gusto ko sana maglakad-lakad din sa harapan para ma-exercise yung aking tiyan at na mabilis ang recovery. Kaso naman, umulan na lamang ng umulan. Wala nang tigil ang kauulan. Pag daw bagong opera, maganda daw yung naglalakad-lakad para mabilis yung pag-recover ng sikmura o ng tiyan. Kaya lang hindi natin magawa. Dahil nga sa paulan-ulan din eh. Dito na lang sa loob ng bahay magpaikot-ikot para kahit pa paano na exercise pa rin yung sikmura, yung bituka. Gusto ko na sana agad gumaling para makabalik na kita ako sa akin trabaho. Na makapagtrabaho na ulit. Hindi ko alam kung kailan ako pwedeng bumalik pero papasaramdaman ko yung katawan ko pagka alam kong kaya ko na mabalik na ulit ako sa trabaho. Kaso doon sa trabaho ko lagi ako nagabuhat kaya nahihirap din bumalik kasi pag bagong opera ka ay bawal magbubuhat ng bigat, baka bubukaan tahi. Pero sa bagay pag medyo hilom na nga naman yan, pwede na rin magbuhat kahit siguro konti. Kaso hindi ganun kabigat ang pwede mong buhatin. Hahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho na hindi masyadong nagabuhat para makatrabaho pa rin. Kumita pa rin ng kahit paano. Dahil yung pinagtrabahuhan ko nung nakaraan ay talagang sa ospital lang napunta lahat. Mga gastusin doon. Buti na nga lamang at may mga kapatid na tumulong. At saka may mga kamag-anak na nagbigay at saka mga ibang tao na kahit hindi ako masyadong kilala ay nagpadala pa rin. Kaya sobrang lalaking pasalamat ko sa kanila. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kanila. Ay sana ipagpalain sila ng Diyos. At madami pang blessing ang dumating sa kanila. Siguro babalik ko na lang yung tulong na yun sa iba din kapag may mga nangangailangan ding iba. Pag kaya ko ng tumulong, ako naman yung tutulong. Yun na lang siguro ang magandang kabayaran doon. Gano'n naman talaga yung ating ginagawa noon pa. Kapag may nakikita tayong post sa Facebook ng mga nanghihingi ng tulong ay kahit paano ay nagbibigay din naman ako talaga. Hindi ko naman akalain na appendix pala yun. Akala ko yung simpleng sakit lang ng tiyan, ng sikmura. Tapos inapawisan. Yung para ka lang nabalis pero hindi naman nagasuka. Yun yung naramdaman ko. In-ultrasound ako. Yung nakita, appendix pala, pag-acute appendicitis ang nakita. Ay, operahin. Ayun, hindi na-opera. Doon na kami nagpasko. 21 kami dumating doon ng gabi. 21 ako sinugo doon ng gabi. Tapos nakalabas at 30 na. Kala ko doon pa magabagong taon eh. Ganun pala ang experience. Ganun pala ang pakiramdam pag inaoperahan. Tinuro ka ng anesthesia. Walang pakiramdam ang mga paa at mula may sikmura hanggang paa. Walang pakiramdam, hindi magalaw. Akala ko may pampatulog yun. Gising pala habang inaopera. Kaya nakausap ako ng doktor habang inaoperahan niya ako. Tapos mamaya yun, tapos na. Siguro mga 40 minutes, 45 mula pang isang oras. Nailabas na ako dun sa operating room. Tagal pa dun sa recovery room. Ang tagal. Halos isang oras wala ako dun, 2, 3 ganyan. Hintay pang mawala yung bisa ng anesthesia. Kailangan daw may angat yung paa bago mailabas din sa recovery room na yun. Tagal ko bago na iangat. Sobrang tindi ng anesthesia. Siguro naman by February baka ako'y makakapagtrabaho na ulit. Sana maka-recover agad ng bawi-bawi sa ginastos sa ospital. O talagang ubos na ubos. May utang pa. By the way, marami palang salamat doon sa lahat ng mga nag-abot sa akin ng concern, yung kanilang mga pag-aalala, yung mga pangangamusta. Malaking bagay sa akin at malaking tulong sa aking recovery. Habang ako ay nandun sa operasyon. Maraming salamat doon sa lahat ng mga nagbigay ng pinansyal at tulong. Salamat sa inyong lahat.